but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Minsan pa, verse na. Oh Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow when we pray. Release your power to bring us to us till we are changed to be more like you, and all the nations will see your glory revealed and worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Isa pa. Oh, hallelujah. Tayo lahat ay tatayo na po sa gabing ito. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, oh, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Oh, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Minsan pa, purihin natin siya, palakpakan natin siya sa gabing ito. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. At nila ko si Brother Eddie para sa ating pagbubukas na panalangin. Sa gabing ito. Praise God. Tayo pong lahat ay yuyuko sa panalangin. Tayong lahat ay lumapit sa Panginoon. Ama namin Diyos na dakila, sinasamba ka po namin sa gabi pong ito. Ikaw ang karapat-dapat na maluwalhati dahil bagay na bagay sa iyo, Panginoon, pagsamba mula sa iyong luklukan at dumadaloy, Panginoon, sa kalipunan ng Iglesia. Hayaan mo, Panginoon, na sa iyo namang maitukoy at maiukol, Panginoon, lahat ng mataas na pagsamba, Panginoon, sa mga kapatid naming narito na parito. Alam namin may mga pangangailangan sila, may mga pananambitan sila, may mga daing sila. Ngunit alam namin, ang dakila mong paglingap ay nasa aming kaligitnaan. Hayaan mong pakahipuin mo ang bawat isa. Hayaan mo, Lord, na pumarito kami na may kagalakan sa loob ng santuario at madama po namin ang dakila mong presensya na hindi nagbabago, Panginoon, na patuloy na umaabot at nakakaunawa sa amin. Ang sabi ng unang Pedro 5:7, Panginoon, na ilagak namin ang aming mga kabalisaan, Panginoon, sapagkat pinagmamalasakit mo kami. Salamat, meron kaming Diyos na nakakadama. May isang dakilang saserdote, Panginoon, nakakadama at nahihipo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya sa gabing ito, Ama, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng aming kabigatan, ang lahat ng mga panalangin. At hayaan mo, Lord, sa gabing ito ay makatanggap kami ng mga katugunan at patuloy na kagaanan sa aming mga espiritualidad,
sa aming paglapit sa iyo dahil alam namin, hindi po nabibigo ang mga taong lumalapit sa iyo at nagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ngayon ang iyong kawan. Pagpalain mo kami habang kami nagkakatipon ay magkaroon kami ng pagkakaisa sa isip at sa panampalataya, Panginoon. Pagpalain mo buong okasyon. Pagpalain mo buong kalipunan. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito. Hayaan mong gamitin mo minsan pa mga kapangyarihan ang gawain, ang likod ng pulpitong ito, Panginoon, sa pangangaral ng salita at patuloy na mahipo ang bawat isa, Panginoon. We are needy people, Father God. At alam namin, Panginoon, nadadama mo aming mga pangailangan dahil Ikaw ay Diyos, Panginoon, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kung may mga pagkukulang man, Panginoon, lagpasan mo lahat ng yon, patawarin kami at marapating kaming sumamba sa iyo, magtaas ng kamay at makipisan sa mga kapatiran. Alay po namin ang gawain ito, Ama. Lingapin mo aming pagsamba, aming pagpupuri. Dahil sa iyo namin inaalay lahat ng ito sa matamis at makapangyarihang panghalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Tayo yung magkamayan sa bawat isa habang inimbitahan ko si Barboni sa ating pag-aawitan sa gabing ito. Amen. Thank you, Lord Jesus. Sa 1 Timothy 6, verse 14 to 16, sabi niya, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, na sa Kanya'y kapanahunan ay ipinahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. So, minsan papalapakan natin ating Panginoon. Awitin natin yung sasabing, Jesus, Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang Alpha, ang Omega. Ang salitang hindi nagbubula. Salitang makapangyarihan. Hallelujah, Lord Jesus. Jesus, Ikaw ang aking Diyos, kailan may di magbabago, kailan may di magbabago. Ikaw ang Diyos ng buhay ko. Jesus, Ikaw ay aking Diyos, kailan may di magbabago, kailan may di magbabago. Ikaw ang hari ng buhay ko. Noon pa man, Ikaw ang Diyos, ang haring sinasamba. Hanggang ngayon di nagbabago, kahit kailan di magbabago. Jesus, Ika'y anak ng Diyos na aming manunubos. Sa'yo kami ay luluhod, pagkat dakila ka, Jesus. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Alpha at Omega, ang salitang manlilika. Sa buhay ko ay pagpapala. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Alpha at Omega, ang salitang manlilika. Aming Diyos, purihin ka. Kagalakang di mapigilan, Ikaw ang aking daan tungo sa aking kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Kagalakang di mapigilan, Ika'y kalinga ko't gabay, ang dakilang manggagamot, laging tapat kailan paman. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Alpha at Omega, ang salitang manlilika. Sa buhay ko ay pagpapala. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Alpha at Omega, ang salitang manlilika. Aming Diyos, purihin ka. Saan mang dako at lugar, dakila ka't makapangyarihan, sadyang Diyos na makatarungan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Jesus, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw lang ang papupurihan, itataas ang iyong pangalan, Ikaw lamang aming Jesus. Hallelujah!
Hallelujah, Hallelujah. Ikaw ang Alpha at Omega, ang salitang manlilika. Buhay mo ay pagpapala. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw ang Alpha at Omega, ang salitang manlilika. Aming Diyos, purihin ka. Jesus, ikaw ay aking Diyos. Jesus, ikaw ay aking Diyos. Kailan may di magbabago, kailan may di magbabago. Ikaw ang Diyos ng buhay ko. Jesus, ikaw ay aking Diyos. Kailan may di magbabago, kailan may di magbabago. Ikaw ang hari ng buhay ko. Ikaw ang hari ng buhay ko. Ikaw ang hari ng buhay ko. Hallelujah! Siya ang hari. Siya ang Alpha, ang Omega, ang una at uli, ang pasimula at ang wakas. Kahit patuloy tayong lumapit sa Kanya. Dahil sinasabi ng Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya rin ang pintuan na laging kumakatok sa ating mga puso. Hallelujah. Patuloy na nangungusap. Hallelujah, Lord Jesus. Lumapit tayo pa sa Kanya. Siya pa rin ang nagpapagaling. Noon, ngayon, at papagaling. Lalapit ako sa'yo, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa'yo, ilaw ng buhay ko. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang Diyos. O minsan pa, lalapit ako sa'yo, Panginoon. Lalapit ako sa'yo, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang pinto. Lalapit ako sa'yo, ilaw ng buhay ko. Oh, lumapit tayo sa Panginoon. Lalapit ako sa'yo, ikaw ang Diyos. Buhay, inalay ng Panginoon. Buhay, hinalay mo, tinubos ako. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang daan sa aking muling pagsila. Ang kagalingan ko, sugat mong natamo, lakad mo'y susundan ko, Kristo. Oh, I will come to you, Lord Jesus. Hallelujah. I will come to you. You are the word of life.
Yes, Lord, you are the word of life. I will come to you. You are the door. I will come to you. You are the light of light. Yes, Lord, you are the light of light. I will come to you, for you are Lord. You have laid down, Lord Jesus. You have laid down your life to forgive my sin. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. And you have made a way for me to be born again. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. By your stripe I am healed. Yes, Lord Jesus. In your presence I see. You called me and now I come. Oh, lalapit ako sa iyo sa uling pagkakataon. Lalapit ako. Taas natin ating mga kamay. Siya pa rin ang Diyos na nagpapagaling. Ang lahat ng mga nabibigat ang lupa, siya pa rin ang nagbibigay sa atin ng kapahingan. Lumapit tayo sa Panginoon. Siya lang ang daan ng katotohanan ng buhay. Siya ang pintuan na laging kumakatok sa bawat puso natin. Lalapit ako. Oh, lalapit kami sa iyo, Panginoon. Wala na kaming ibang nilalapitan kundi ikaw lamang. Dahil ikaw ang ilaw ng sanlibutan ito. Lalapit ako sa iyo. Ikaw ang Diyos. O minsan pa, I will come to you. Hallelujah. I will come to you. You are the word of life. Yes, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. I will come. Yes, Lord, you are the door. Yes, Lord. You are the door. I will come. Yes, Lord Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. I will come to you, for you are Lord. For you are Lord. For you are Lord. For you are Lord. Only Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. God bless. God bless you at maaari na po tayo magsiupo sa gabing ito. Hallelujah. Minsan pa, binabati ko kayo ng isang magandang gabi sa pangalan natin, Panginoon. At hallelujah. So, wala po nagbigay ng handog awit para sa Panginoon. Daw na po tayo sa pagbibigay sa gabing ito. Hallelujah. Habang hinahanda yung awit na lahat ay bibigay. Tawag ko po si Brother Joseph Tiksay sa panalangin sa gabing ito. Tayo lahat tatayo. Hallelujah. Thank you, Lord.
Amen na tayo. Manalangin muli, Ama, ikaw po, Panginoon, ang Diyos na mapagpala. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, alam namin, O Lord Jesus, na ang iyong banal na presensya ay nasa kalagitnaan. At dalangin po namin ang gawain, Panginoon, maging mabunga at Lord sa puso ng bawat isa. At ganyan din, amin po tinataas sa iyo ang mga kaloob. Lord God, ikaw po ang magbasbas, pagpapala. Upang Lord God, magbalik ito ng Lord God, higit sa inaasahan po ng bawat isa. Ikaw po ang source ng lahat. Ikaw po ang makapangyarihan. Ikaw po ang manggagamot. Lahat, Panginoon, ay Lord God, nasa iyo. Diyos ng mga Diyos, Lord God, hallelujah, nasa sanlibutan, Panginoon, O Lord God. Diyos ng lahat ng tao na nabubuhay, O God, at manlilika ng sanlibutan. Kaya sumayon lahat ng karangalan, papuri, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, pagkising sa umaga, o kay ganda, o kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat, hallelujah, misa pa. O lahat ay aking ibibigay, ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. At dako tayo sa mga bisita kung may mga visitors. So, walang pero binabati po natin yung kasama ni Brother Nemi, Brother Nestor and Brother Nilo. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. At yung sa mga hindi naman natin, may mga bisita rin. At welcome din po kayo sa ating gawain sa Panginoon. Hallelujah. Dako tayo sa announcement. Thank you, Lord Jesus. Announcement po. Sa darating po November 16, Sunday po, meron pong Elders General Meeting. So lahat po yan, elders, trustee, deacon, lahat ng opisyales ng mga ating agenda po, church anniversary, 2 p.m. So take note po yan, November 16. Next. At sa November 16 din, Sunday, general meeting naman ng ladies department officers right after service. Please prepare your financial report. Sabi nga ni Brother Bonnie. Next. November 30, 2014, so malapit na. Sunday, 5 p.m. to 7 p.m. Sing Inspiration and Testimonial Service. Next po. December 22 to 25, 2014, Monday to Thursday, camp meeting at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Ang team po ay Final Boys to the Final Age. So malapit na siya. Konting tulog na lang. Next month, December na. So magbayad na tayo, yung mga may pambayad na po sa ating camp para hindi tayo mahirapan. Alright. Next, prayer request. Pakisama po sa prayer si Ernesto Novio, Sr., tatay ni Sister Rose. Siya ay 76 years old. May acute UTI at nako-confine ngayon sa ospital ng Caloocan. Naway makatanggap siya sa Panginoon. Thanks and God bless. From Brother Bonnie Florese. Next, please pray for healing of Sis Rosita Orkin from UTI din and fever. Thanks and God bless. Alright. So, wala na po. Dako na tayo sa mahaging pinakamahalagang gawain.
salita ng Panginoon. At tayo po lahat tatayo na. So, habang tinatawagan na si Pastor Pipito sa gabing ito. Maganda to, mahaba para may mahaba tayong panahon sa pananalangin mamaya po. Awit tayo, Great is the Lord. Sa G. Oh, great is the Lord and the earth is worthy to praise. In the city of our God, holy place, the joy of the whole earth. Oh, great is the Lord in whom we have the victory. He aided us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, in heaven above. Hallelujah. Makakaupo ang bawat isa. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At matagal ding panahon na ako po ay nagpahinga para hindi makapangaral, but ngayon lang po naulit sa ilang panahon, sa ilang buwan. Pero salamat sa ating Panginoon at nais ko pong mag-ulat muna sa inyo at mag-report bago po ako mangaral ngayong gabi. Palagay ko dapat kong ginagawa ito sa tuwing tatayo ako rito. Pero minsan ay nakakalimutan ko ng sabihin, nakakalimutan ko ng gawin. Ang mag-ulat sa bayan? Hindi. Mag-ulat sa mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So, nais ko pong i-report sa inyo o bigyan kayo ng pagkaunawa o pagkaalam sa mga gawain po sa dako ng San Pablo. Salamat sa inyong mga suporta, panalangin, sa inyong ibinibigay na panahon para isama ang San Pablo sa inyong mga panalangin. At ang gawain po sa San Pablo sa kasalukuyan ay meron pong dalawang gawain. Ang Sunday service na ginagawa tuwing alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. At ang midweek service sa tuwing araw ng Thursday, inalam ko po na kung halos lahat ng church ay may ginagawang midweek service o gawain, pero hindi pala lahat ng churches ay merong midweek service. Pero sinasabi ko lang po na ang gawain sa San Pablo, kahit po kaunti lang ang bilang, pero mula po nung nagkaroon ng gawain doon, ng midweek service, ay nagpatuloy ito hanggang sa kasalukuyan. Sa biyaya ng ating Panginoon. At habang kami ay nagpapatuloy, ang Diyos naman ay nagtataas ng kanyang mga lingkod na tinatawag para maging katuwang sa pangangaral, maging katuwang sa paghahayag. Mga ministrong ngayon ay unti-unting itinatayo ng Panginoon. Katuwang ko po sa pangangaral
Dahil talagang walang pastor na magsasabing kaya niya lahat ang gawain na siya ang magtaguyod. Walang pastor na ganon. Walang superman na pastor. Pero merong mga ibinibigay ang Panginoon ng mga katuwang sa gawain. So sa dako po ng San Pablo ay sinanay po si Brother Ali na makapangaral once in a month. At nagpatuloy yon hanggang sa madagdagan na naman ng panibagong ministro o mangangaral na katuwang doon sa dako ng San Pablo na dating mahawak lang ng gitara, isang maliit na bata o isang maliit na yung pong anak kong panganay na dating ang alam lang ay maggitara, pero sa paglipas ng panahon, siya ay nahubog hanggang sa matutong mag-organ na wala namang nagtuturo sa kanya. At yun ay biyaya ng Panginoon dahil ginamit siya para sa musician, para po tumugtog. At hanggang sa itaas yung level ng kanyang paglilingkod, dahil yung si Brother Miko ay sa ngayon, siya po ay nakakatulong ko rin sa pangangaral sa dako ng San Pablo. So, ngayon ay unti-unti niyang binibitawan yung pagtugtog dahil ipinapasa naman niya sa iba at itinuturo naman para merong, nagtitrain siya ng iba na hawak doon dahil ngayon ay itinataas yung level ng kanyang paglilingkod kaya siya ngayon ay isa sa mga nagtuturo ng mensahe. Palibhasa, siya ay mahilig makinig at mahilig magbasa ng spoken word at higit sa lahat ay sa pakikinig sa iba't ibang ministro sa buong mundo, mahilig siyang makinig. At lalo na po itong gawain dito sa Pasig, ito ang isa sa mga nagpalakas sa kanya para itaas ng Panginoon ang kanyang ministry. At siya po ngayon sa kasalukuyan ay nagtatalakay sa midweek service po namin, ito yung araw ng Huwebes, ay naatasan ko siya na magturo tungkol sa Godhead. So, nag-umpisa po kami last Thursday at ito ay siya nag-umpisa sa isang yung unang foundation sa Godhead, yun ang kanyang itinuro. Sa tingin ko ay medyo magtatagal, kaya ayokong putulin yun para sa kanya. Gusto ko na magpatuloy para maging series at magtuloy-tuloy ang pagtuturo tungkol sa Godhead. So, salamat sa Panginoon kasi kahit papano, hindi naman kami masyadong nahuhuli. Kahit papano ay nakakasabay din naman kami. Amen. So, salamat sa Panginoon dahil kayo yung mga inspirasyon namin sa panguna ng ating mahal na pastor sa dakong ito. At lagi kaming tumitingin sa inyo bilang halimbawa namin upang magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, praise the Lord. Wala na akong gustong sabihin pa, siguro sa mga susunod. At gusto ko nang dumako tayo ngayon sa pangangaral sa salita ng Panginoon. Nais ko po kayong tumayo. At bago tayo manalangin, nais kong basahin muna natin ang Revelation chapter 3, verse 19 hanggang 22. Revelation chapter 3, verse 19 to 22. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door,
I will come into him and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am sat down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Pagpalain ng ating Panginoon ang kanyang mga salita. Makakaupo kayo. At habang akin pong pagpapatuloy ito ay saglit po tayong yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin. At narito kami upang maglingkod sa iyo, Ama. At Panginoon, kami po ay makikinig sa iyong salita. At aming pinapaubaya sa iyo ang aming mga sarili. Tulungan mo po kami. Dalhin mo kami, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong gabing ito. Hindi lamang para mapakinggan, kundi para maging bahagi ng mensahe na ipapahayag mo sa amin. Tulungan mo kami sa iyong biyaya, Panginoon, na makita namin kung anong kalooban mo para sa amin. Hindi lamang kami manatiling tagapakinig dahil alam namin may layunin ang bawat pangangaral ng iyong mga salita. At ito'y aming matanggap sapagkat pinili mo kami upang hasikan ang iyong mga salita. Hayaan mong ikaw ay mapapurihan ngayong gabi sa aming pakikinig. Ikaw ang maluwalhati sa aming mga awitin, sa aming mga panambahan, at higit sa lahat sa aming mga panalangin na itataas sa iyong harapan ngayong gabi na binigyan mo kami ng pagkakataon upang, O God, makalapit sa iyo. At kami nagpapakumbaba, Ama, na ang lahat ng bagay ay aming iniaasa sa iyo. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, itong aming dalangin. Amen. Ngayong gabi, nais ko pong mangusap at ito'y pamagatang Who's standing and knocking at my door? Who's standing and knocking at my door? Amen. Ang bahay ay merong main door. Sino ba rito ang walang bahay? Lahat tayo ay may bahay na tinutuluyan. Siguro yung bahay mo, sarili mo, o kaya ay inuupahan mo. Pero bahay mo yun. Ano mang bahay yan, ang importante may pintuan yan. Dahil kung walang pinto, hindi ka makakapasok. Amen? Pero kadalasan, ang pintuan ng bahay ay sa gitna ng bahay mo ay merong main door. Nakasanayan nating pasukan o pumasok sa main door. Diba? Wala kang bisitang tatanggapin sa bahay mo at sasabihin mo, umakit ka ng pader, dumaan ka sa likod ng bahay at doon ka pumasok. Kadalasan ito'y papapasukin mo sa pinaka-main door. Dahil yon yung lugar para tanggapin ang bisita, magbukas ng pinto at magsara ng pinto sa mga taong ayaw mong tanggapin. Amen. Mahalaga yung main door. Ilang pinto meron sa bahay? Marami? Maraming pinto. Pero bawat pinto, pwede mong pasukan, pero kailangan mo munang pumasok doon sa main door. Kasi hindi ka pwedeng pumasok sa iba pang pinto kung hindi ka papasok doon sa main door. Nawa makuha ko po ang inyong atensyon ngayong gabing ito. At ang Panginoon, ang sabi dito sa ating binasa, siya ay nasa labas. Siya ay nasa labas ng pinto. Wala siya sa loob ng pintuan ng bahay, kundi nasa labas ng pinto. Ano ang ginagawa ng Panginoon doon sa labas ng pinto? Ang sabi, siya ay nakatayo. At habang siya ay nakatayo, ang sabi, siya ay kumakatok. Hallelujah! Si Lord nandun sa labas. Mga kapatid, ang sabi ni Brother Branham, mula dun sa First Church Ages, Ephesian Church, hanggang doon sa Philadelphian Church Ages, ang sabi, si Lord Jesus ay nandun sa loob. Si Lord Jesus ay nasa loob ng mga iglesia. Pero pagdating sa Seventh Church Age, Laodicean Age, si Lord ay nasa labas. Ano nangyari? Bakit ganon? Ba't si Lord nandun na sa labas? Dating nandun siya sa loob.
Pero siya ay lumabas. Bakit? Ano ang dahilan kung bakit siya lumabas? Sapagkat pinalitan ng tao ang salita ng Diyos. Pinalitan ng relihiyon ang salita ng Diyos. Imbis na magpatuloy sila na manghawakan sa salita ng Diyos, gumawa sila ng ibang mga kaisipan tungkol sa Diyos. Gumawa sila ng ibang paraan, ng ibang daan kung paano lalapit sa Diyos, kung paano tanggapin ang pangako ng Diyos, at iyon ay hindi naging epektibo. Sabagat kahit kailan ang Diyos ay hindi pwedeng kumilos ng hindi ayon sa kanyang mga salita. Kaya pwede kong sabihin ngayong gabi, ang mga doktrina, ang mga kredo at mga paniniwala na ginawa ng tao ang siyang nagpalayas sa ating Panginoon na dating siyang nasa loob, ay pinalayas siya sa pamamagitan ng mga pinangahawakang paniniwala ng tao na hindi ayon sa purong salita ng Diyos. But He is standing. Yan ang mabuting balita na gusto kong sabihin sa inyo. Siya ay nananatiling nakatayo kahit siya ay nandun sa labas at nagpapatuloy na kumakatok. Hallelujah! Ang sabi niya, ang sino mang makikinig at makakarinig ng aking tinig at magbubukas ng pintuan, hallelujah, ako'y papasok doon sa loob. Amen. Hallelujah. Siya'y papasok. May dahilan kung bakit siya kumakatok at may dahilan kung bakit gusto niyang pumasok. Mga kapatid, walang taong ayaw niya na siya ay luwalhatiin ng Diyos. Ayaw ng tao na, ang gusto ng tao siya ay parangalan. Sino man sa atin ngayon na narito, walang magsasabi sa inyo na, ay, puro na lang pagsubok. Saan ba kayo nakatingin? Amen? Sa pagsubok? O dun sa pagkatapos ng pagsubok ay parangalan kayo ng Diyos. Merong Hall of Fame. Amen? Kung saan itataguyod at itataas ang inyong, hallelujah, ang inyong mga gawa, ang inyong mga pagsisikap, ang inyong paglilingkod, ay patutunayan ng Diyos na hindi nawala ng kabuluhan, hindi na sayang, habang kayo ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban, hindi pababayaan ng Diyos ang inyong mga gawa, dahil siyang magpapala sa inyo, at ibabantog niya ang inyong pangalan. Hallelujah! Pero bago mangyari yun, kailangan niyong pumasok sa Hall of Critics. Amen. Praise the Lord. Merong Hall of Critics. Ano yung critics? Yan ang ayaw ng iba eh. Yan ang ayaw ng, amen. Yung Hall of Critics, yun yung, praise God, ang daming scoffers. Sa paligid mo, ang daming, amen, makikialam sa'yo. Mali yan. Mali ang ginagawa mo, hindi yan sinabi doon sa Biblia. Hindi yan ayon doon sa katuruan namin, mali yan. May mga kritiko, ikikriticize ka. Papasinin yung mga ginagawa mo. Amen. I-discourage ka. Doon sa mga mensahe na natutunan mo, sa mga mensaheng tinanggap mo sa Panginoon, i-encourage ka nila. Hindi matutuwa ang mundo sa kung ano ka ngayon. Dahil pagdating ng panahon, sila mismo ay lalantad na laban sa iyo. Hallelujah! Now, si Lord, laging nandun sa main door. Amen? Lagi siyang nandun sa main door. Maraming beses siyang kakatok. Pero ang problema, yung pintuan na yun, walang pwedeng magbukas nun. Kahit si Lord Jesus, hindi niya pupersahin yung pinto para pumasok doon sa loob. Igagalang niya
yung tamang tao para magbukas nun. Pero yung tao na magbubukas nun ay nandun sa loob. Siya yung nasa labas at yung taong magbubukas ay nasa loob. Dahil yung kandado ng pintuan, hallelujah, ay wala sa labas, kundi nasa loob. Hallelujah! Sino ang magbubukas? Yung kinakatok ni Lord ngayong gabi. Kung ikaw ay kinakatok ni Lord, ikaw ang magbubukas ng pinto. You're the one that opened the door. Hindi niya pwedeng tingnan yan. Ang hinihintay niya, may magbukas. Hindi pwedeng mangyari yon kung walang dahilan si Lord. Hindi siya pwedeng kumatok ng walang layunin na walang dahilan. Bakit? Kasi meron siyang mensaheng dala. Meron siyang mensahe sa iyo. Amen. Hallelujah. Kung meron kang mga katanungan sa buhay mo, tiyak meron din kasagutan. Walang tanong na walang sagot. Pag tumingin ka sa kawalan, yung tanong mo mananatiling tanong. Pero tumingin ka sa salita ng Diyos. Ang lahat ng tanong mo sasagutin ng salita ng Diyos. Christ is the answer sa lahat ng iyong mga katanungan sa buhay. Hallelujah! Merong mga bagay na hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, ang mga nangyayari sa buhay mo, hindi mo maintindihan. Bakit ganitong nangyayari sa buhay ko? Hindi mo maintindihan. Pero sa sandaling buksan mo ang salita ng Diyos, sa sandaling buksan mo ang puso mo sa Diyos, makasusumbong ka ng kasagutan sa lahat ng katanungan sa iyong buhay. Christ is the ultimate answer. Hallelujah! Now, gusto ko magtanong sa inyo. Kung mayroong isang importanteng tao, importante ang keywords ko sa tanong na ito, importante. Ulitin ko ang tanong. Kung mayroong isang importanteng tao, nakakatok o kumakatok sa bahay mo, pagbubuksan mo ba? Ano sagot? Ano sagot? Meron ba ako kausap dito? Hello? Gusto ko marinig dito, sa kaliwa. Ano sagot? Dito sa gitna. Ano sagot nyo? Dito sa parting kanan, ano sagot nyo? O kayong mga musician dyan, ano sagot nyo? Meron ba nagsabing no? Tama naman ang sagot niyo eh. Yes, importante yun eh. Amen? Kung hindi importante yung tao, baka hindi niyo pagbuksan. Kaya nga ang keyword ko ay importante. Eh kung maniningil lang utang, baka hindi niyo pagbuksan. Amen? O kaya mangungutang, baka hindi niyo pagbuksan. Kaya nga importante. Now, sabi niyo, yes. Parang nauuhaw ako. Sandali lang muna, excuse me. Tubig na lang. Now, sabi niyo, yes. Pangalawang tanong. Kung sa pagpasok sa bahay mo, ay may nakita siyang isang bagay na naka-attract sa kanya. Napansin niya, wow, ang ganda nun Na-attract siya doon. Pero, valuable sa'yo. Importante yun sa'yo. Okay? Naka-attract sa kanya, yung taong pinapasok mo, pero mahalaga sa'yo. Ngayon, ang tanong, ang sabi niya, gustong-gusto ko talagang makuha yan. Ang ganda-ganda niya, na-attract ako dyan. Pwede bang hingin ko na lang sa'yo? Ano sagot? Ibibigay mo ba? May sumasagot sa likod. Depende raw. Si pastor, dumating sa bahay nyo. Kasi siya may sabing depende.
Dumating sa bahay mo, Pastor! Pasok, pasok, Pastor! Welcome, welcome! Hallelujah! Para kasi si Martha, hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi mo alam kung ano ipamimerienda mo, ano ipapakain mo. Sa dami ng gusto mo ipakain, dahil gusto mo si Pastor ay aalis ng bahay mo, minsan ka lang madalaw, gusto niyang aalis sa bahay, gusto mong umalis siya sa bahay mo na talagang nasatisfied siya. Pagkatapos sabi ni Pastor sa'yo, ang ganda naman itong bagay na ito. Pero mahalaga sa'yo. Ang ganda-ganda talaga. Gustong-gusto kong makuha. Gustong-gusto kong hingin sa'yo. Ayan. Tingnan natin kung meron pa sasagot na depende. Ano kaya sagot nyo? Ito relo. Ang ganda ng relo. Yung wall clock. Ang ganda ng wall clock mo. Pwede bang akin na lang? Lalagay ko lang sa opisina ko kasi bagay na bagay sa kulay ng aking opisina. Ibibigay mo ba? Ang kulit nyo Pero mas marami ang magsasabing ibibigay. Bakit? Kasi it's an honor. Isang karangalan para sa iyo na ikaw ay dalawin ng kanyang lingkod. Hallelujah! Amen! Kaya nga, kung magagawa mong ibigay doon sa importanteng tao na dumating sa bahay mo, hindi ba mas magagawa mo ring ibigay kapag may kinuha ang isang pinakadakilang persona sa lahat ng panahon? Hallelujah! Merong dakila, the great person in all ages. Pagkatapos darating sa bahay mo, hallelujah, hindi mo ba ibibigay yung gusto niya? Hindi mo ba ibibigay yung kursunada niya? Kung yung taong yon, nagawa mong ipagkaloob yung mahalaga para sa kanya kahit mahalaga sa iyo. Kung si Lord Jesus, ang ihingi nun, hindi mo ba kayang ibigay? Sabi, ibibigay mo. And then, sa sobrang katuwaan mo, lalabas ka ng bahay, ipagmamalaki mo, dahil merong isang tao na dumating sa iyong bahay na napakadakilang tao, hindi mo akalain na ikaw ay bibigyan ng panahon ng taong ito, hindi mo akalain, hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat na dalawin isang mahal na tao dumating sa bahay mo, binigyan ka ng atensyon, binigyan ka ng panahon. Hindi ba matutuwa ka, magagalak ka, ipamamalita mo sa iyong buong kapitbahay, sa iyong buong barangay. Hallelujah! Hindi ka mahihiya na sabihin sa kanila, meron kang tao na dinalaw, merong tao na dumalaw sa iyo na napaka-importante. Narinig nila. Sinabi mo sa kanila, pero tatanggapin ba nila yon? Pakapagtawanan ka pa. Kadalasan, yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, hindi yun ipangangalandakan ng mundo. Ano ang madalas mong marinig sa balita? Hindi ba yung mga negatibo, hindi ba yung patayan dito, rape doon? Pero yung merong magandang balita. Amen? May mga tao na nagpapatotoo na sila'y binago ng Diyos, nakakilala sa Diyos. May mag-i-interest ba sa iyo kung magsisigaw ka dyan? Mga kapatid, hindi siya darating sa buhay mo na walang dahilan ng kanyang pagdating. Jesus bring something. Meron siyang dala Hindi siya pwedeng kumatok lang doon. Hindi siya pwedeng gustong pumasok doon. Meron siyang dala. At itiyakin ko sa iyo ngayong gabi, ang dala-dala niya, yung kailangan mo. Hallelujah! Ang kailangan mo, na kapag tinanggap mo, hallelujah! Magpapasalamat ka sa Kanya. Ano dala niya? Kung ikaw ay nagkasala, ano dala niya? Dala niya pardon. Dala niya ang pagpapawalang sala. Dala niya ang pagpapawalang bisa. Hallelujah. Kung ikaw ay may sakit, ano dala niya? Dala niya ang kagalingan sa iyong karamdaman.
Nangangailangan ka ng bagong buhay. Nangangailangan ka ng new life. Ano dala niya? Bibigyan ka niya ng bagong buhay. Bibigyan ka niya ng bagong pananaw sa buhay. Bibigyan ka niya ng pag-asa. Bibigyan ka niya ng kagalakan. Bibigyan ka niya, hallelujah, ng bunga ng Espiritu Santo. Anumang bagay, kaligtasan, kailangan mo, bibigyan ka niya ng kaligtasan. Hindi siya mangingimi. Hindi siya manghihinayang. Dahil yun ay para sa iyo. May dahilan kung bakit siya kumatok. May pangangailangan ka. At siya lang ang may kakayahan na matulungan ka. Walang ibang makakatulong sa iyo. Siya lang ang may kakayahang tulungan ka. Siya lang ang may kakayahang abutin ka sa iyong kalagayan. Siya lang ang may kakayahang abutin ang iyong pamilya. Abutin ang iyong mga mahal sa buhay. Siya lang ang may makakagawa. Hallelujah! Pag kumato kaya sa pintuan ng iba, pagkatapos yung tao doon, hindi ka man lang sinilip sa bintana. Silipin ka man niya, ay, walang kwenta yan. Sasarado ulit yung bintana. Hindi ka man lang pinagbuksan ng pinto. O kaya, may marinig kang tinig sa loob at sabihin sa'yo, bumalik ka na lang sa mga susunod na araw. Karamihan sa atin, pag ganun yung bahay na papasukin mo, palagay ko, karamihan sa atin, hindi ka nababalik doon. Bakit? Rejected ka. Hindi ka nga pinansin eh. Di ba? Hindi ka nababalik doon. But not Jesus. Oh God. But not Jesus. Bakit? Ano sabi niya? I stand and knock the door. Knock at the door. I stand. Ano ibig sabihin? Continually. Hindi siya tumitigil. Kumakatok siya. Hindi siya napapagod. Nakatayo siya ron. Hindi siya napapagod. Continually. Humatok ka at ikaw ay bubuksan. Humanap ka at ikaw ay makasusumpong. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Sino unang gumawa yun? Hindi mo pwedeng gawin yun kung hindi niya ginawa sa iyo. Hallelujah. Naalala ko ang widow. Isang babaeng balo. Humingi ng katarungan na araw at gabi sa isang masamang hukom. Ano sabi doon? Patuloy, continually, she knocked at the door and pleaded. Nakikiusap, nagmamakaawa, pero sino yung nilalapitan niya? Masamang hukom. Isipin niyo yan, mga kapatid, masamang hukom. Pero yung babaeng yun, nasiraan ba ng loob? Yung babaeng balo bang yun? Praise God! Nung unang punta, pangalawang punta, pagdating ng pangatlo, ayaw na. Umayaw ba siya? Hindi. Nagpatuloy siya. Bakit? Kasi naniniwala siya na isa sa mga araw na yon, tutugunin ang kanyang hinihingi na kahilingan sa masamang hukom. Ang sabi ng masamang hukom, ang kulit nitong babaeng ito. Ang kulit niyo. Di ba? Kung masamang hukom, yung hinihingan niya ng tulong, sasabihin sa inyo, ang kulit niyo. Pero hindi masamang hukom yung nilapitan niyo. Hallelujah! Dahil alam niyo, itong hukom na ito na nilapitan niyo kapag kayo nagpatuloy. Ipinakita nyo na kayo desperado sa inyong mga hinihingi. Meron kayong pananampalataya na yun ay maangkin. Hallelujah! Gustong makita ng Diyos ang inyong pananampalataya. Faith is everything, is by everything. Sabi ko, may pananampalataya ka, hallelujah! Hindi mo pwedeng pigilin ang Diyos. Gusto niyo makita ang inyong pananampalataya.
Hindi nabigo yung babaeng yun. Amen? Hallelujah, nagpatuloy. Naalala ko rin si Adan. Kaibang pangyayari. Si Adan at si Eva, nung magkasala, imbis na tumakbo at lumapit sa Diyos, sila ay tumakbo palayo sa Diyos. Imbis na hanapin ang Diyos, sila ay nagtago sa Diyos. That is the nature of man. Di ba? Ang tao madalas nagtatago. We're always hiding. Dapat ang ginawa nila, lumapit at mag-confess. Pero sino ba yung naghanap? Sila ba ang naghanap? No, ang Diyos ang naghanap sa kanila. Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan sila, pero inihintay ng Diyos na sila'y lumapit. Kilalanin ang kanilang mga pagkakamali. Kilalanin ang kanilang mga maling nagawa. Kilalanin ang kanilang mga maling desisyon sa buhay. Imbis na ginawa nila yon, pero hindi nila ginawa. Madalas ang tao mahilig magtago ng mga bagay na mali. Imbis na mag-confess, imbis na aminin ang pagkakamali, nagre-reason pa. Nagdadahilan pa. Kaya pag sinabi mong come in, o pag sinabi mong pumasok ka, papasok ba agad siya? Pag sinabi mong pumasok ka, halimbawa, nasa bahay ka, pagkatapos pumasok ka, sarado yung pinto eh. Pag sinabi mong come in, bubuksan mo yung pinto. Maraming mga tao nagsasabing, Lord, pumasok ka sa buhay ko. Paano nga papasok nakasarado? Amen. Lagi nag-aanyaya, Lord, manahan ka sa buhay ko, mag-ari ka sa buhay ko. Paano gagawin ni Lord yun? Ang hinihintay niya, buksan mo yung pinto. Hallelujah. Kapag nakita niyang bukasyon, doon lang siya papasok. Amen. At kapag siya'y pumasok, huwag mo siyang tanungin, bakit ka narito? Lord, bakit ganito? Tinanggap na kita eh. Nasa buhay na kita, na-justified na ako. Pagkatapos pumayag ako, linisin mo ako sa magitan ng iyong dugo. Linisin mo ako sa buhay ko, sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Dumadaan ako sa mga chastening, dumadaan ako sa mga mahihirap na panahon. Lord, alam ko, ikaw yan, nililinis mo ang buhay ko. Amen. Pero pag nagtanong kayo, bakit Lord? There's something wrong. Alam ni Lord kung ano yung kanyang ginagawa sa buhay mo. Hayaan mong pumasok siya. Pumasok siya. Pero may mga taong gustong maging Kristiyano, pero merong mga personal gain sa buhay. Personal gain. Merong mga gustong makamit. Now, pagpunta nyo ba rito, ano naka-attract sa inyo? Na-attract ba kayo ng magarang iglesia? Ngayon, ang ganda-ganda talaga ng church. Isang bagay yun, di ba? Ang Diyos gusto niya rin na ayusin yung mga bagay-bagay. God is a God of order. Amen. Pero huwag lang tayo tumigil doon sa mga bagay na nakikita ng ating mata. Anong naka-attract sa atin? Hallelujah. Kung meron mang bagay na dapat maka-attract sa iyo, ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi kasi kasama ko yung kaibigan ko eh. Gusto kong patunayan doon kaibigan ko na ako'y Kristiyano. Hindi kasi nandun yung sister na nililigawan ko. Gusto ko ipakita sa kanya kung ano siya, dapat maging ganun din ako. Gusto kong ipakita doon sa cross ko na brother, na ako talaga'y maka-Diyos. Laman ng simbahan. Amen? Laging nagsusuot ng mga damit at tamang kasuotan. Mabuting bagay. Pero hindi lang yun ang gain. Hallelujah! Secondly, may mga taong tatanggap kay Kristo dahilan ay dahil natatakot na mapunta sa impyerno.
Ayoko sa impyerno, mainit doon. Di ba? Nakakatakot na lugar yun. Lugar, the place of torment. Ang mga pumupunta ron, yung mga pahihirapan at yung mga parurusahan. Mga wicked. Pero hindi mga anak ng Diyos. Pero may mga tao dahil takot, gusto maging Kristiyano, takot mapunta sa impyerno, kaya magpapakabait. Gagawa ng mabuti sa kapwa. Amen? Maliligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Maliligtas sa pamamagitan ng panalangin ng iba. Kaya, kailangan kong laging maging mabuti sa iba. Para pagdating ng panahon, pag ako'y dinala doon, sa purgatorio, yung mga taong ginawa ko ng mabuti, siya ang mananalangin sa akin upang ako'y angatin doon. At habang sila'y nananalangin sa akin, lilinisin ako doon. At kapag ako'y nilinis na, unti-unti akong aangat at dadalhin ako doon kung saan ako tinawag ni Lord. Mga katuruan ng tao. Pero hindi kailanman itinuro ng Diyos. Amen. Now, when Jesus come into your heart, He wants to be Lord. He wants to be Lord. Ano ba ibig sabihin ng Lord? Lord is rulership. Panginoon, pag sinabing Panginoon, may pinamamahalaan. Amen. May sinasakupan. He comes in to take over. Gusto niyang sakupin ang buhay mo. Gusto niya sakupin ang kabuuan mo. Ayaw niya na isang kamay. Gusto niya dalawang kamay. Ayaw niya na isang paa. Gusto niya dalawang paa. Gusto niya ang kabuuan mo. Hindi niya lang gusto ang kaluluwa mo. Hindi niya lang gusto ang spirit mo, pati katawan mo, gusto niya. Kaya nga sabi ni Lord, iyalan niyo sa akin ang inyong katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa akin. Diyan ang karapat-dapat niyong pagsamba. Now, Brother Branham teach about heart of man. Ang sabi niya, sa loob ng puso ng tao ay merong pintuan. Nagturo siya dun sa doors in the door. Doors in door. I'm sorry. Di ba? Ang sabi niya, ang puso ng tao ay merong pinto. At sa loob ng pinto ay maraming mga maliliit na pinto. Hallelujah! Ano ba yung mga maliliit na pintong yun? Ang sabi, yun yung mga pintuan na pinaglalagyan ng kung ano-anong mga bagay ng tao. Now, isang bagay, napapasok siya doon sa main door, pero pagkatapos niyang pumasok sa main door, gusto niyang pumasok doon sa mga maliliit na pinto. Amen? Hindi siya pwedeng pumasok sa maliit na pinto hanggat hindi siya pumapasok doon sa main door. Now, kung pupunta ako sa bahay mo, sasabihin mo ba sa akin, Brad, diyan ka lang sa tabi ng pinto. Okay? Huwag kang papasok doon. Huwag kang papunta doon sa babang pinto, huwag kang papasok doon. Huwag kang lilibot sa ibang bahay. Kasi maligali ka, marami kang mapapansin. Marami kang mapupuna. Kaya huwag mong susubukin na pasukin pa yung ibang pinto kasi marami akong mga lihim dyan. Hello? Marami akong mga lihim dyan. Iba't ibang nandyan. Merong dyan, door of pride. Door of selfishness. Door of irritation. Pwede ba dyan ka lang, ha? Huwag kang papasok sa ibang punto. Sa totoo, si Lord hindi pwedeng manirahan sa isang bahay na hindi naman siya welcome. Kung sasabihin mo kay Lord, Lord, dyan ka lang, hindi siya maninirahan sa bahay mo.
Ginawa mo lang siyang bisita. Amen. Kasi yung bisita, limitado lang yun eh. Pero kung siya ang may-ari, siya isa sa mga magmamay-ari ng bahay mo, at sinabi mo sa kanya, Lord, feel at home. Welcome ka, Lord! Lord, pag nagugutom ka, pumunta ka sa rep, kumuha ka ng pagkain, lahat ng pagkain na nandyan, Lord, para sa'yo. Pag gusto mo mamahinga, Lord, pumunta ka sa bedroom, mamili ka, Lord, kung anong bedroom ang gusto mo. Lahat yan para sa'yo, Lord. Gusto mong mamasyal sa garden, Lord, nandyan kung ano mga tanim ko dyan. Mga namumulaklak na mga halaman, Lord, kung ano gusto mo dyan, kahit pagpipitasin mo lahat yan, Lord, sa'yo yan. Hallelujah. Bakit? Nanginginig pa karangalan ko, Lord. Nalibutin mo ang buong bahay ko. Welcome na welcome ka, Lord. Para sa iyo ito, Lord. Ariin mo lahat ito sa iyo, Lord. Hindi na sa akin to, Lord. Sa iyo na to, Lord. Hallelujah. Pero kung ang Lord hindi welcome, ayaw niyang maging Lord sa ganung lugar. Ngayon, sasabihin mo, Pastor Ray, tinanggap ko na si Lord. Savior ko na siya. Healer ko na siya, Lord. Si Lord. What about as Lord? What about being Lord? Savior mo siya, healer mo siya, pero hindi mo naman siya Lord. When He is Lord, He's got it all. Sa Kanya lahat. Belongs to Him. Nasa Kanya lahat. Hallelujah! You are completely surrender to Him. Ngayon, kung ito'y para sa Kanya lahat, ano meron sa iyo? Kadalasan ang tao nagtitira. Meron ba siyang, kumbaga parang, anong tawag dyan? Reservation. Yang reservation na yan, yan ang gustong pasukin ni Lord. Merong isang pinto ron, doon sa mga maliliit na pinto. Ang sabi ni Brother Branham, that door is the door of your private life. Sige Lord, meron ako pinto dyan. Yung pinto ng mga bisyo ko, pasukin mo. Pinapasok mo siya, nilinis niya. Lahat ng mga basura ng bisyo, kinuha niya. Inilagay niya sa basurahan. Lord, dati, hindi ako nagpapalda ng tamang haba ng pagpapalda. Kung magpalda ako mula tuhod pataas. Pero dahil nakilala kita, Lord, pinasok mo, Lord, yung pinto ng ng hindi decenteng damit. Kaya ang ginawa Lord, kinuha niya yung paldang mga maninipis, isinuko mo na kasi, kaya dilagay niya sa basuran. Habang may isinusuko ka kay Lord, kinukuha niya yun at inilalagay niya sa basuran. Bakit? Kasi hindi naman talaga makakatulong sa iyo. Gusto niyang maging decente ang buhay mo. Gusto niyang maging malinis ang lakad mo sa kanyang harapan. Pero merong pribadong buhay, merong pintuan, ang pribadong buhay, at ang pribadong buhay na ito, sinasabi mo, I have my own. I have my own. Wala kang pakialam. Huwag mong pakialaman ang buhay ko, ha? Pakialaman mo ang buhay mo. Huwag mong pakikialaman yung buhay ko. Praise the Lord. Yan ang private life. Ayaw ng tao na pakialaman yung buhay niya mismo. Ayaw pakialaman yung kanyang ginagawa. Ayaw niyang napupuna siya pag nagkakamali siya. Ayaw niya nang tumanggap ng pangangaral pag nagkakamali siya. Ayaw niyang merong nagpapaalala sa kanya. Gusto niyang gawin yung gusto niya. Nakakahiyang sabihin. Di ba? Kristiyano. Pero merong pribadong buhay. Ano yan? Little pride. Ano yung little pride?
Hinahayaan kong daanan ng gunting ang aking buhok na inialay ko sa Panginoon na sagisag ng aking kaluwalhatian. Itinatago ko sa aking lalagyan yung mga make-up kit. Baka makita ni sister, makita ni brother. Itinatago ko yung mga dati kong mga sinusot. Pero hindi ko na sinusot. Yung mga shorts, mga bathing suit. Kasi baka isang araw gamitin ko uli. Kaya nilagay ko muna sa isang lalagyan. Nilagay ko muna sa isang baul. Dati nagsusuot ako ng mga sexy dress. Pero ngayon, wala, hindi mo na makita. Na ako'y nagsusuot ng sexy dress. Pero nasaan yun? Naitapon mo na ba o nakatago lang? A genuine Holy Spirit will make a woman dress decently and look holy. Hallelujah. Now mga kapatid, matatapos na ako. Ayokong pahabain ito. Gusto kong mag-iwan sa inyo ng isang tanong, ng isang kaisipan. There is a segregation. The bride of Christ is segregated. Tinawag tayo upang hiwalay at ilagay ang buhay natin sa tama. At walang ibang pwedeng mag-correct sa atin kundi siya lang. Dahil siya ang may hawak, siya ang may dala nun. Hindi mo kayang maging mabuti sa harapan ng Diyos kung hindi kanya bibiyayaan. Tayo nakasumpong ng biyaya katulad ni Noah. Amen. Nasumpungan lang natin ang biyaya ng Diyos at pinili ka ng Panginoon. At nung pinili ka ng Panginoon, inihiwalay ka niya. Sa sanlibutan ito, inaayos niya ang buhay mo, ang iyong panlabas na kasuotan. Inaayos niya ang iyong kaisipan. Inaayos niya ang iyong mga pagpapasya. Bakit? Kasi hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Think of it. Hindi na ikaw. Dahil sinuko mo na yan sa Panginoon. At nung tinanggap mo na siya, pinapasok mo siya sa buhay mo, at ang sabi mo sa kanya, Lord, lahat ng mga pintuan, mga little doors, pasukin mo, Lord. Pasukin mo, Lord. Ang Diyos, gusto niyang pumaroon sa isang bahay na may malugod na pagtanggap. Ayaw ni Lord ng bahay na may reservation. Ang gusto ni Lord, feel at home siya. Malaya siyang kumilos, kukunin niya ang gusto niya, at natutuwa ka sa kanya mga ginagawa, papasok siya sa mga pintuan gusto niyang pasukan, at lilinisin niya ang mga pinto, ang mga lihim ng pintuan na yun, na mga pintuan sa loob nun na hindi maisuko ng tao. At gusto niyang maghari sa kabuuan ng kanyang bahay. Ikaw ang kaharian ng Diyos. Gusto niyang maghari. Ikaw ang bahay ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang templo ng Espiritu Santo. Gusto niyang maghari doon sa templong yun. At ikaw ang kanyang templo. Amen. Now, ang tanong ko sa inyo ngayon, saang pinto na siya nakapasok? Saang pinto na siya nakapasok sa buhay mo? Kung meron pang hindi maisuko ngayong gabi, ito ang pagkakataon natin para isuko ang lahat ng pinto ng ating buhay. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Nais ko tawagin natin, Pastor. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa pagtsatsaga niya sa bawat isa sa atin. Isipin yung karakter na meron ng ating Panginoon. Tinanggihan na, sinipa na palabas. Hindi pa rin umalis dun sa pintuan. Palakad-lakad pa rin dun sa pinto. At kumakatok pa rin. Diba?
Bakit? Kasi alam niya, meron pang kailangan umalis, lumabas dun sa loob eh. Diba? At he's not really wanting to get back to the church, the nominal church. But he wants that individual that is elected to come out. Amen. And unite with him. Praise the Lord. So ang kinakatok niya, hallelujah, ay ang puso ng mga elected. Diba? Hindi na siya pagbubuksan ng denomination. Pero yung individual, kagaya ng sinasabi ng ating pastor kanina, yun ang kanyang kinakatok ngayon. At, amen. Alam niya kung sino yung mga magbubukas sa takdang panahon. Merong mga, parang mga hukom na masama dyan. ang tigas ng puso. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, walang matigas na puso. Amen. Kakatok siya. Amen. Hindi kanya pagtsatsagaan kung alam niya naman na wala siyang mapapala sa iyo. Hindi naman siya Diyos na nagbabaka sakali. Kaya sa gabing ito, kung meron pang katok na nararamdaman kayo sa inyong puso. Amen. Marahil nandito kayo sa church natin. Pero we're talking about relationship. Hindi natin pinag-usapan yung pagiging miyembro ng Elect Bride Assembly. Amen. Maaring nandito ka pero wala kang relasyon kay Lord. Think of it. At ngayon ay kinakatok niya yung puso mo para baguhin mo yung sitwasyon na yan. Amen. Di bali nang hindi ka ituring na miyembro, pero meron kang relasyon kay Lord. Hindi ba? Di baling sipain ka na sa mga organisasyon, pero may relasyon ka kay Lord. Tiyak ka sa iyong katayuan. Amen. So it all comes down to an individual affair. Ikaw. Amen. At ikaw ay isang bahay na mayroon 3 kwarto. Sabi ni Brother Branham. Di ba? Ano yun? May living room, may kitchen, at may bedroom. 3 hatak, di ba? Amen? At marahil pinapasok mo na sa main door. At pinaupo mo na sa living room. Fellowship na kayo. Pero mababaw na relasyon yun. Di ba? Mababaw na relasyon yun. Dahil ay unang hatak pa lamang. Di ba? Basta Lord, pagalingin mo ako, pagpalain mo yung aking negosyo. Lord, palagi mong paringgan ako ng magagandang mga mensahe na nakaka-inspire, nakakasarap ng pakiramdam. Living room experience pa lang yan. Diba? Doon pa lang sa living room mo pinapasok si Lord. Pero sabi nga ni Pastor Pipito, pag pumasok niya, gusto niya angkinin yung bahay. Gusto niya mapasok lahat ng silid. Gusto niya lumalim ang relasyon niya sa iyo. Ayaw niya ng living room experience. Amen. Gusto niya pumasok sa kitchen kung saan pwede ka na mag-share ng pagkain mo sa kanya. Diba? Pagkain mo yung bagay na tawag dito, pinahalagaan mo, ini-enjoy mo. Diba? You're now ready to share it with the Lord. At doon, pagka nasa pagkainan ka na, nakakapagkwento ka na ng kung ano-ano kay Lord. Diba? Kumakain ka, binubuksan mo na yung sarili mo, karanasan mo. The relationship becomes deeper, becomes more intimate. Amen. At si Lord, unti-unting pumapasok. Amen. Now it becomes a kitchen experience. Amen. Pero, you know, nalaman natin dito sa mensahe, hindi siya kumatok sa buhay natin para maging bisita lamang. Kaya siya kumatok sa iyo, nanligaw siya sa iyo actually. Gusto kanyang mapangasawa. Gusto kanyang maangkin. Amen. Hindi siya interesado dun sa magandang display mo sa sala. At niya sasabihin, ganda ng relo mo ah. Diba? Hindi yun. Ang gusto niya yung ikaw. Amen. Ikaw. Amen. Yung tanong, di ba? Paano kung ikaw ang interest niya? Di ba? Hindi pala bumisita itong taong ito para lang kumustahin ako. Abay, o kaya tignan yung aking bahay, o kaya tikman yung aking maiaahin sa kanya, kung kaano ako galing magluto. Abay, ako palang interest nitong taong ito. Amen? At yun ang katotohanan ng Lord, ikaw ang interest. Bakit? Kasi gusto kanyang dalhin sa bedroom. Gusto niyang magbukas ka ng gusto sa kanya.
At pumasok sa kaloob-looban ng iyong mundo. Can you say amen? At ang kining ka niya sa isang intimate relationship. Kung saan ikaw at siya ay magiging isa na. Amen. Isa na lang. Wala nang ikaw, wala nang ako. Tayo na lamang. Amen. Hanggang sa ikaw ay hindi na kumpleto pag wala siya. At siya ay hindi na kumpleto pag wala ka. Amen. Praise the Lord. Kung hanggang ngayon aligid pa rin siya doon sa pintuan, pasalamat ka. Amen. Masakit na eksena yung pagsungaw mo, wala na si Lord. Wala na si Lord. Amen. At ang kadiliman ay lumukob na sa buong tahanan mo. And one of these days, yan ang magiging kalagayan ng sanlibutan. Hindi nila naintindihan kung sino yung tinatanggihan nila na kumakatok. At hanggang ngayon ay nagtsatsaga. Isa sa mga araw na ito, lahat ng lumabas ay kukunin niya at iiwanan niya ang mundo. Amen. Sa isang dakilang kahirapan na hindi pa dinanas ng sanglibutan. I'm telling you the gospel story right now at hindi ito pananakot. Ito ang katotohanan. Kung nandito ka at hanggang doon pa lang sa kitchen mo pinapapasok si Lord, that's not enough. That's not enough. Hindi ka sasama sa rapture that way. Yun lamang magpapapasok sa Kanya doon sa bedroom. Intimate relationship ang Kanyang isasama. Amen. Tayong lahat tayo mananalangin. Amen. Pagkakataon nito para usisain natin ang ating sarili. Amen. Usisain natin ang ating sarili. Amen. Ano na bang klase ng relasyon meron ako kay Lord? Lumabas na ako sa dating grupo namin, sa denominasyon. Pero ang tanong binuksan mo na ba ang sarili mo kay Lord? At siya'y pinapasok mo sa buhay mo. At ikaw ay pumasok din sa Kanya. Remember, it's a double indwelling. It's not just Jesus dwelling in you, but the Bible says, you can also dwell in Him. I in you, and you in me. Hanggang sa hindi na kayo pwedeng paghiwalayin. Can you say, ganun na ang aking kalagayan? Hindi na kami pwedeng paghiwalayin ni Lord. Wala na makapaghihiwalay sa amin. Or alam niyo sa puso niyo, na hindi pa kayo umaabot sa ganung yugto. Na anytime, pagka nakakipitan, pwede mo siyang iwanan. Pagka merong malaking pagsubok at ikaw ay papipiliin, alam mo na meron kang tendency na iwanan siya dahil dun sa bagay na pinapahalagahan mo na higit kaysa sa Kanya. Sa gabing ito, kung meron mang mahalagang mangyayari, ay makapag-desisyon tayo, Lord, I'm opening the bedroom to you. I'm opening my private life to you, Lord. Come, Lord. Be one with me, Lord. Wala na po akong iiwan, Lord. Wala na akong itatago. Lahat ay ibibigay ko. Naintindihan ko ako ang interes mo. Ang puso ko, ang kaluluwa ko, interes mo, hindi lang yung pag-aari ko, Lord. Hindi yung mga material na bagay na maaari kong maibigay. Kundi ako. Nais mo maging Panginoon and you want to own me because Lordship is ownership, Lord. Amen. Bago kayo humingi kay Lord, bago kayo lumapit, anumang kahilingan nyo sa gabing ito, ayusin nyo ang relasyon nyo sa Kanya. And when you're sure about your relationship, then mas magiging tiyak kayo sa inyong paglapit sa Kanya para hilingin kung ano ang inyong mga pangailangan. Tulad ni Esther, hindi siya natakot na lumapit, pumasok doon sa silid ng hari. Why? Tiyak niya ang kanyang posisyon. Alam niya na siya ay nakasumpong na ng biyaya kay Lord, sa hari, kay Asuerus. Kaya siya'y nangahas na pumasok. Bakit? Alam niya ang posisyon niya. Hindi siya natakot. Sa gabing ito, tulungan tayo. Ama, Panginoon, napakagandang paalala. Sa personal level, Lord, nangusap ka ngayong gabi. Lord Jesus, wasakin mo ang mga
mga pader, Lord, na aming hinaharang dahil, Panginoon, ngayon pinawawasak na namin, Panginoon, sa iyo. Father, wala na po kaming nais na itago, Lord. Lord, pride, lahat ng mga bagay na yan, Jesus, na iniingatan namin, Lord, lahat ay sinusuko na namin sa iyo. Hinihiling namin, Panginoon. Ngayon mismo, Panginoon, bago kami humiling ng ano paman, Panginoon, O God, maging tunay na tama ang aming relasyon sa iyo, Lord. Sakupin mo kami, angkinin mo kami, Panginoon. Angkinin mo kami, Panginoon. Binayaran mo na kami, kaya pwede mo na kami angkinin, Panginoon. Binayaran mo kami ng iyong banal na dugo, Lord. Ginawa mo, Panginoon, ang Lord, isang bagay na hindi po maarok ng isip ng tao na pwedeng gawin ng isang nagmamahal. Pero yun po ang ginawa mo, Ama. Ikaw ay bumaba dito sa lupa, inabot mo kami, inalay mo ang iyong buhay. Ganoon kahalaga ang tingin mo sa amin. Binayaran mo kami ayon sa halagang tinansya mo para sa amin. Katapos mo kaming bayaran, pwede mo na kaming angkinin. Angkinin mo ang bawat isa ngayong gabi, Ama. Angkinin mo kung paano kinuha mo yung aklat at binuksan mo, yun ay inangkin mo, Ama. Lord, kunin mo ang bawat isa sa amin at buksan mo ng lubos, Lord, ang pahina ng aming buhay, Lord. Ilantad mo, hallelujah, at sakupin kami. We love you, Father. Grant it, Father. Kami lalapit ngayon na mapakinggan mo mga kailingan ng iyong mga anak. Amen. This is a prayer meeting, Father. We've come to pray. We've come to pray, not just to hear a sermon, Lord, not just to say amen, not just to listen to the prayer of the pastor, Lord, and just say amen to every word that he says in his prayer. But Lord, we come, Lord, to commune with you. Magbukas ng puso, Lord. Manalangin, makipagniig, Panginoon. May they experience that tonight, Father. Magawa naming masabi, this is really a prayer meeting, Lord. Hallelujah.
Lord. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. You are my absolute. Amen. Lahat-lahat po, Panginoon. Ikaw po ang Panginoon. Ikaw ang finale ng aming buhay. Lubos-lubos, Panginoon. Pagsuko namin sa iyo. You are our absolute Lord. Thank you, Father. Yes. Thank you for your love. Running around from pillar to post, searching for strength and stability, neglecting the thing that I need most, the foundation of Christ in me, crying out in my heart to you, Lord. You gave me assurance, you gave me a sword. There's no question, there is no doubt. I know that I know what you are all about. You're my absolute. You're my strong and mighty hold. You're the rock through all the ages. You're the one I now behold. You're my absolute. Place my life into your hands, and I know that you will lead me safely to the promised land. Tayo natin tumayo habang inawit natin. Amen. Yes, Lord. Never before have I felt such love. Never before have I seen your power. A life-changing work you have done in my life, transforming my very heart's desire. You are my Savior, Redeemer, and friend. I'll never turn back to this world again. Abundance of mercy and grace you bestow. There's one thing I want this whole world to know, that you're my absolute. You're my strong and mighty hold. You're the rock through all the ages. You're the one I now behold. You're my absolute. I place my life into your hands. Thank you, Lord. And I know that you will lead me safely to the promised land. Let's sing the second stanza once again. Never before have I seen your power, a life-changing work you have done in my life, transforming my very heart's desire. You are my Savior, Redeemer, and friend. I'll never turn back to this world again. Abundance of mercy and grace you bestow. There's one thing I want this whole world to know, that you're my absolute. You're my strong and mighty hold. You're the rock through all the ages. You're the one I now behold. You're my absolute. I place my life into your hands, and I know that you will lead me safely to the promised land. Oh, you're my absolute. You're my strong and mighty hold. You're the rock through all the ages, and you're the one I now behold. You're my absolute. I place my life into your hands, and I know that you will lead me safely to the promised land. Safely through the promised land. Safely through the promised land.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you. We love you. We worship you tonight. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Ano ka man sa amin, Panginoon, we want you to be the absolute of it, Lord. You are our absolute Savior. You are our absolute Redeemer. You are our absolute Father, lover. Oh God, you are our absolute. Lahat-lahat po, Panginoon. You are our absolute Lord. Lubos mong sinakop ang aming buhay. Kaya kami ay may katatagan. Ikaw na ang aming tinitignan, Panginoon. Hindi na mga bagay na sa libutan na punong-puno ng pagbabago at hindi po masasandigan, hindi maasahan. Pero ikaw ay matatag, Panginoon. Hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw yung aming pinapasok sa aming buhay at kinangkla namin ang aming kaluluwa sa iyo. Panginoon, salamat po. Lord, hindi lang ito basta-basta relation. Ito isang matibay na relasyon, Panginoon. Dahil meron kaming absolute. Meron kaming ikitan, Panginoon. Hallelujah, ng aming tali na hindi magigiba, hindi mapipigtas, Lord. Hindi po mababali. You are our absolute Father. Ingatan mo ngayong mga anak, Lord. Hanggang sa muli namin pagkikita, Lord, nawa, yun pa rin na maging patutunan ng bawat isa sa pagbalik sa bahay sambahang ito. Siya pa rin ang aking absolute. Siya pa rin ang lahat-lahat ko sa buhay. Salamat po, Lord. Salamat sa lahat ng blessing. Bless mo ang ministro na ginamit mo, Ama. Bless mo ang church nila sa San Pablo, Panginoon. At narito, Panginoon, ang mga pinasok mo ngayong gabi. O Lord, ng mga puso, Lord, ang tanong nila, anong nais mong gawin namin para sa iyo? Anong nais mo ipaglingkod namin? Katulad, Panginoon, ni San Pablo, Lord, kapag ikaw ay pumasok sa buhay ng tao, kapag ikaw ay humipo sa buhay ng isang tao, hallelujah, yun ang unang magiging response nila, Panginoon. Anong nais mong ipaglingkod namin sa iyo, Panginoon? Anong layunin mo sa aming buhay? At yun po ang aming gagawin, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, pagpalain mo ang iyong bayan ngayong gabi. In Jesus Christ's name. Amen. God bless you. Amen. Praise be to God. Kamayan tayo sa isa't isa as we dismiss the church now. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ayaw. Yes, Lord. You are Lord. Such love. Never before have I felt such love. Never before have I seen your mind. A life-changing work you have done.